Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor Jerry Reyes mula sa CRC Batangas Daughter Church. Ang devotion po para sa araw na ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Bilang o Numbers chapter 6 verses 3 to 8. Ang pamagat po ng chapter na ito ay ang tuntunin sa pagtatalaga bilang Nazareo. Sabi po sa Numbers 6:3 to 8, verse 3, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inumin galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Verse 4, sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim na anumang galing sa punong ubas kahit balat o buto ng ubas. Verse 5, ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hahayaan niya itong humaba. Siya ay nakalaan para kay Yahweh. Verse 6. Sa buong panahon na inilalaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh ay hindi siya dapat lumapit sa patay. Verse 7. Kahit ito'y kanyang ama, ina o kapatid, hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparami ayon sa kautusan, sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya ay isang Nazareo. Verse 8. Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Bago po natin pag-usapan ng mga salitang ito, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na ito na kami ay makapagbulay-bulay ng inyong mga salita. Dalangin po namin na ikaw ang aming maging tagapagturo, katagpuin mo po kami at hayaang marinig at maintindihan ang mga salitang nais mong iparating sa amin. Nawa po ay magkaroon ng buhay na pagkilos ang inyong mga salita at ito ay magsilbing gabay sa aming pamumuhay ng nararapat po sa inyong harapan. Hangad po namin na walang ibang maparangalan at mapapurihan kundi ikaw lamang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang mga talatang binasa po natin ay mula sa Nazarite Vow. Ito ay kasama po sa mga sinabi ng Panginoon kay Moses na nakalagay po sa Aklat ng Bilang. So actually sabi po sa verse 2, before yung verse na binasa natin, sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa bayang Israel kung ang sino man, babae o lalaki ay gagawa ng panata at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo. So parang yun po yung background ng Nazarite Vow. Doon po unang nasabi yung salitang Nazareo. Isang paglilinaw lamang po na magkaibang salita po yung Nazarite at Nazarene. So ang Nazarite o Nazareo ay itong pinatutungkulan sa Numbers 6. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Samantalang ang Nazarene o Nazareno ay mga taong mula po sa bayan ng Nazareth tulad po ni Jesus Christ. Ito po ay hindi dapat pagmulan ng pagkalito sapagkat ang Nazarite Vow ay tungkol sa pamamanata. So ang Nazarite po ay Nazareo sa Tagalog. So in fact, ang salitang Nazarite o Nazareo, ang literal meaning po nito ay separated or consecrated. Kagaya po ng sinabi sa verse 2 na kung ang sino man, babae o lalaki ay gagawa ng panata, ilalaan niya ang sarili kay Yahweh. So yun po ang ibig sabihin ng salitang Nazarite o Nazareo, separated or consecrated. At base po dun sa mga talatang binasa po natin, may mga elements po yung Nazarite Vow o yung pagiging Nazareo. Or based on the definition, yung paglalaan o pagtatalaga po kay Yahweh, especially nung panahon po na yon na kung saan sinabi po ito ng Panginoon kay Moses. So una, isa po dun sa mga ma-obserban po natin, ito po ay kusang loob. Ito po ay voluntary devotion sa atin pong Panginoon. Ibig sabihin, hindi po ito sapilitan. Pangalawa, ang tawag po or ang call po para maging isang Nazareo ay bukas sa parehong babae at lalaki at bukas po ito sa kahit na sino mang Israelita. Kasi kung aaralin po natin yung buong Numbers, meron pong mga rules or meron pong mga specific na restrictions na ibinibigay sa mga specific group of people. Pero ito po, specifically yung Nazarite Vow, the call was open to both men and women and it was also open to all of the Israelites. Pangatlo, ang commitment po na ito ay panandalian lang. Kung makikita at maalala po natin mula sa verse 4 and verse 6, meron po doon mga sinabi na sa buong panahon na. So ibig sabihin, there's a specific amount of time kung saan magkakommit po ang isang tao para maging isang Nazareo or para i-fulfill yung Nazarite Vow. And yung pangapat naman, may mga aspeto po ng buhay na kailang isuko o iwasan sa oras na ikinomit ng isang tao para sa Nazarite Vow. So ilan lamang po ito sa mga pag-uusapan po natin. Yung una,
Una, pag-iwas sa alak o anumang inuming nakakalasing. Bilang tanda po ito ng pag-give up ng mga physical pleasures, at ito po ay ultimately a symbol of a life that is given over to the Lord. At binanggit din po yung pag-iwas sa pagputol ng buhok na siya namang simbolo ng pag-abstain sa nooy konsepto ng human adornment, or simbolo din po ito ng pag-focus ng isang tao na nagko-commit po dun sa vow sa Panginoon instead po of his or her own physical body. So isa po sa mga sikat na Nazarite sa Biblia ay si Samson, and kung maalala po natin sa mga kwento ay yun po yung isa po sa mga characteristic niya ay yung mahabang buhok. Binanggit din po yung pag-iwas sa paglapit sa mga yumao, which during that time causes po ito ceremonial uncleanliness. So pag-maintain po ito ng pagsunod dun sa kautosan na related sa mga seremonya. So the list actually goes on po sa mga preceding verses, pero marahil actually yung mas important po na maintindihan natin as present day believers is ano po ba yung implication po nito sa atin bilang mga mananampalataya ngayon po na namumuhay sa New Testament, since ito po ay binigay sa mga Israelita during the Old Covenant. So parang ang tanong po natin sa ating sarili is, what does this mean to me as a Christian today? So ano yung matututunan natin mula sa debosyon ng mga Old Testament believers bilang sila po ay nag-commit nung time na yun as Nazarites? So sabi po ni Dr. Ligon Duncan ng Reformed Theological Seminary, ito po yung quote na babasahin ko. So sabi po doon, the vow of the Nazarite, the laws of the Nazarite provide an Old Testament picture of what every New Testament disciple should be. So katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So ang sinasabi po nito ay para sa ating mga Kristiyano sa panahon po na ito, ang Nazarite vow ay simbolo ng call or ng tawag or ng encouragement. Actually, ito po ay need for us to be separate from this world as holy people consecrated to God. Yun po yung gustong ipaalala sa atin ni Apostle Paul dun sa sinabi niya sa Romans 12. At ito po ay nakaparallel doon sa sinisimbolo ng Nazarite vow noong panahon po ng Old Testament. Sa umagang pong ito, it is my prayer that as the Israelites, men and women were called before, may we have the principles of the Nazarites, in the sense that we are willing to take on a voluntary devotion to God, ready to give up our pleasures, persistent to pursue purity and holiness, and fully surrendered to live a life that is pleasing and glorifying to the Lord. Yun lamang po, at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. So Father God, we ask you, Lord God, that the words that we receive today will be planted to our hearts. Lord, may you help us. May you give us the grace, Lord God, to live a life that is holy and consecrated for you. That even as we still live in this world, Lord God, we will always learn, Lord God, to look into you, to look into the things that you have done for us, that we will be able to live our lives, Lord God, that is glorifying to you. Lord, we know that on our own, we do not have ability to do so. So this morning, Lord God, with surrendered hearts, we ask you to lead us and guide us, Lord, in our daily walks with you. Lord, we know and we confess that every moment we need you, and Lord, may you meet us right where we are, Lord God, so that we are able to live our lives as a worship to you, for you alone deserves it, Lord God. Lord, salamat po at patuloy po na samahan nyo kami at pagpalain nyo din, Panginoon, ang ministry po na ito na nagbabahagi ng inyong salita, Lord God. Patuloy mo rin kaming encourage, Lord God, na mag-commit at patuloy na mabigyan ka ng kapurihan sa pamamagitan po ng gawain na ito. Lord, maraming salamat po. Ito po aming dalangin. We love you in Jesus' name. Amen.